So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So maraming salamat sa lahat ng nagtatanong, sa lahat ng mga nagko-comment ng kanilang mga katanungan tungkol sa pagmamanok. Kayo pong lahat ay na-appreciate ko. Kaya mga kamanok, ngayong gabi sasagot ulit tayo sa mga katanungan na inyong inilagay dahil kayo ngayong priority ko at kayo pong aking dapat unahin. So mga kamanok, isa lang hinihiling ko if ever na nagugustuhan nyo yung mga advices, yung mga usapin, yung mga topics natin tungkol sa pagmamanok. Huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe. Wala naman tong bayad. Subscribe, like, at mag-comment ka na rin dito kung ano man ang gusto mong i-comment. Pa-shoutout ka o magtanong ka tungkol sa pagmamanok. Ikaw po ang bahala dyan. Okay? So ngayon, huwag natin masyadong patagalin. Ano nga ba yung unang katanungan na ating sasagutin galing sa ating mga subscriber? Ito, galing kay Elizalde Sortidos. Ayan, magandang gabi po. Good evening, Idol. Tanong ko lang po kung papaano po ang proseso pagkatapos magpurga. Kailan dapat mag-flushing at bibigyan ng injectable? Sana masagot mo lahat ng katanungan ko. Malapit ko na silang ibiyahe. Idol, maraming salamat po. Lagi po ako nakaabang sa mga vlog mo. Idol, sana mapansin mo ang katanungan ko, Idol. Okay? So, ano daw po ang proseso ng pagpupurga at kailan magbibigay ng flushing at injectable supplements? Okay? So, sa pagpupurga po mga kamanok, ito po ay ginagawa natin sa simulat sa fall. Kung halimbawa, magbibiyahe tayo ng ating mga alaga, mamamasyal tayo kasama ng ating mga alaga, kailangan sa day 1, magbigay na tayo ng deworming. Magpupurga na agad tayo. Pwede po yung pagsabayin. Pagpupurga at pagpapaligo, pwede pong sabay. Pwede rin naman pong magkasunod. Magpurga ka muna ngayon. Ngayong gabi, huwag kang magbibigay ng pagkain sa hapon. Tapos magbigay ka ng pampurga instead ng pagkain, pampurga ang ibigay mo. Then kinabukasan, pagkagising mo sa umaga, bigyan mo siya ng paligo. Pagkabigay mo ng paligo, kapag natuyo, sa hapon, magbigay ka ng injectable supplements. Ganun po kamanok ang ginagawa kong cycle ng pag-flushing o ng reset ng kanilang sistema. Okay? So, kung malapit na ang inyong pamamasyal kasamang alaga mo, ganyan ang gawin mo. So, maganda po yan. Sa unang araw, fasting ka, then magbigay ng pampurga, kinabukasan magpaligo, then magbigay ng injectable supplements. So, goods na goods po yun, mga kamanok. Ganun lang po ang cycle. Hindi mo kailangan pang may stress pagdating dyan. So, next question, galing kay Rolando Namok. Idol, pwede ba sa umaga magpatuka sa 1 day 1 eat ng manok? Yes po mga kamanok. Kahit ano pong oras. Pwedeng sa umaga, pwedeng sa tanghali, pwedeng sa hapon, pwede rin sa gabi. Basta susundin nyo dyan yung tamang cycle ng pagbibigay nyo ng pagkain. Mamaya, anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin, kung magbibigay kayo ng alas 8 ng umaga, kailangan everyday alas 8 ng umaga fix or sharp. Pag sinabing fix or sharp, kailangan alas 8, kinabukasan alas 8 din. Hindi po pwedeng malate, hindi po pwedeng mahuli. Para sa ganun, maganda pa rin ang pangangatawan ng inyong mga alaga. Iisang beses na nga kayo magbibigay ng pagkain, pasalasala pa kayo sa oras, mahiya naman kayo sa inyong mga alaga. Okay, baka kulang na lang sabihin sa inyo ng mga alaga, isang beses nyo nga lang ako pinapatuka, pinapakain, hindi nyo pa maitama sa oras. Di ba? So, kaya mga kamano, kung magwa 1 day 1 eat kayo, make sure nandoon kayo sa responsibility ninyo na maibigay ang pagkain sa tamang oras. Doble ang dami, 60 to 65 grams ang binibigay ko sa aking mga alaga at napansin ko, mas maganda yung pangangatawan ng aking mga manok pagdating dito sa 1 day 1 eat. Alright? So, next. Ito galing kay Edelberto Balanlay. Boss, marunong ka pala. Bakit hanggang ngayon di ka pa rin yumayaman? Bakit ganyan pa rin ang bahay mo? Actually mga kamanok, hindi naman natin madudumi na yung pag-aalaga natin ng manok. Okay? So kung meron naman tayong hilig, so para sa akin yung pagmamanok lang. Hindi ako po pwedeng pumasok sa iba pang larangan ng pagmamanok kung alam ko na yung aking pera o kung ano man yung meron ako is dun ko muna ilalagay. Hindi tama yon. Lagi ko sinasabi sa inyo,
Unahin nyo ang inyong pamilya. Unahin nyo ang inyong mga pagkain. Unahin nyo yung responsibilidad nyo pagdating sa inyong mga mahal sa buhay. Okay? Sabi nung iba dyan, kamanok, marunong ko pala sa manok eh. Bakit ganyan ka pa rin? Sabi ko nga mga kamanok, hindi ako masyadong nagpo-focus pagdating sa kung ano mang gusto nyo. Ang gusto ko mag-alaga ng manok, makapagbigay sa inyo ng mga tips. Hindi yan 100% sigurado. Pero sigurado ako, malaki yung chance na magtagumpay kayo sa inyong mga pupuntahan kung susundin nyo. Okay? So, sinishare ko dito is kung paano nyo gagawing healthy yung mga alaga ninyo at yung ilang mga tips kung paano kayo magtatagumpay sa inyong mga pamamasyal. Okay? So, para sa ating mga nagtatanong at nagko-comment ng ganito, pasensya na po kayo kung ganito lang tayo. Kasi mas inuuna po natin ang responsibilidad kaya sa mga bagay-bagay higit pa doon. Alright? So, next. Lods, pakigawan po ng video kung ano pinagkaiba ng Calvex at CalciX. Okay? Actually, itong supplemento na to is more on sa calcium. Pero medyo mahaba-habang usapin to. Advice ko sa iyo, kamanok, na sa susunod na video ko po gagawin yan kasi medyo mahaba-haba itong talakayan. Okay? So, isa-isahin natin to. Hihimay-himayin natin to para sa inyo o para sa iyo. Okay? So, special topic natin to next video para sa ganun maging special. So, next muna tayo sa susunod na katanungan. Good evening, kamamay. Ako po, ang ginagamit ko pag may bulutong ang manok ko ay paminta. 7 butil lamang every kain. In 3 days lang po, magaling na po. Actually, mga kamanok po, pwede naman po yan, mga kamanok. Paminta, o kaya naman ay sili na may langis, ipapahid nyo po, pwede po yan. Pero para sa akin, mas maganda kung magbibigay na kayo ng vaccination bago pa mangyari ang lahat ng yan. Kasi sabi nga nila, prevention is better than cure. Hindi natin kailangang maggamot o magpagaling ng ganyan kung kaya naman nating iwasan. Diba? Pero kung nandun na talaga sa punto na yon, may bulutong na, hindi na nakapagbigay, ang ibinibigay ko po sa kanila is inihilamusan ko lang sila ng tubig na may Sunrox. Kasi alam niyo naman ang Sunrox, pang bacterial flushing yan. So kapag ang bacteria po, yung bulutong ay palaging nalalagyan ng pang bacterial flushing, so yung mikrobyo, yung bacteria is nababawasan. Kaya yung mga bulutong na meron sa ating mga manok, gumagaling po. So yung paminta na sinasabi mo makakatulong po, pero hindi natin sure na ganoon talaga kataas yung porsyento. Maaaring maging maayos pagdating sa iyo, magiging maayos pagdating sa kanya, pero sa akin hindi magiging maayos. So pagdating sa akin, kung hindi magiging maayos, kailangan ko pa rin humanap ng panibagong solusyon. Diba? So, next question. Pero noon, na-try ko din yan, paminta. So, next. Hanap muna tayo dito, ano? So, galing kay Geoffrey Kagiwa. Ano ba ang gamot sa feather pecking ng ating mga sisiw? Actually, pagka ganyan, mga kamanok, maluwang na range ang kailangan nyo. Kung yung brooder ninyo masyadong masikip, okay, nagpe-feather pecking na, ilipat nyo po sa mas malaking brooder. Ilipat nyo po sa ranging kung kinakailangan. Para sa ganon, hindi po sila maboring. Kasi pag naboboring ang manok, tapos wala pang painom, pag nauhaw sila, yung pong mga balahibo ng kanilang mga kapatid, yung po ang kanilang pinaglalaruan. Yung po ang kanilang pinagdidiskitahan. Kaya kung ako sa inyo mga kamanok, kung nakikita nyo na nagpe-feather pecking na sila, bago pa pagsisihan ng lahat, ilipat nyo na po sila sa mas maluwag na ranging. Ibaba nyo na sa lupa o ilipat nyo sa brooder na mas malaki para sa ganon, hindi po sila maboring. At the same time, yung pagkain mga kamanok, huwag nyo po silang masyadong gugutumin. Kung hanggat maaari, 3 to 4 times a day kayo magbigay ng pagkain, hanggat maaari, kailangan lagi silang busog. Para sa ganon, hindi po sila magutom. Pag nagutom po kasi sila hahanap sila ng matutuka, hahanap sila ng makakaagaw ng kanilang mga pansin. At pag natukuyan nila yung mga ganong klase ng pag-feather pecking, dire-diretso na po yun. Wala pong tigil hanggang sa ma-stress po kayo. Hanggang sa mainis po kayo. Kaya hanggat maaari, mga kamanok, ilipat nyo na po sila sa mas maluwag na ranging, mas maluwag na lugar, para wala kayong maging problema pagdating sa inyong mga alagang mga manok. Okay?
So much for that. Yan lang muna siguro ngayon ang ating mga sasaguting katanungan at hopefully makatulong at makatulong din sa mga newbies, sa mga baguhan na bago pa lang nag-start dito sa mundo ng pagmamanok. So paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Huwag po sana kayo magsasawa na magtanong at ako naman na hindi rin magsasawa na sumagot sa iyong mga katanungan. So paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.